Hello, magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana ah, palaging masaya, masaya. Guys, meron akong i-ano sa inyo, i-babahagi, i-share yung karanasan ko. Ngayong araw lang, ngayong umaga lang, Diyos ko po. Sa tagal-tagal ko na dito, hindi yung ibig sabihin ni pagmarites ko. Kasi sa tagal ko na dito sa abroad, sa tagal ko na rin sa Facebook, marami akong nakikita sa sa mga wall, sa aking wall, na dumadaan. Siyempre, almost 15 years na yata ako sa Facebook. Wala pa, 14 years. Akala ko noon, yung gawa-gawa lang, na yung mga sinasabi nila na anong tawag doon? Yung akala ko noong gawa-gawa lang, yung kwento lang, na yung mga nakikita sa wall ko na hindi nangyayari sa buhay. Kasi nga hindi ko pa naranasan. Na yung sinasabi nila palagi kong nababasa na pero dahil sa wala akong inano. Pero experience ko talaga ngayong araw. Hindi sa hindi na ako magbabanggit ng pangalan, pero basta napatunayan ko na. Tingnan nyo guys. Ngayon ko lang napatunayan. Sa tagal ko na dito sa abroad, sa tagal ko na sa Facebook at sa social media. Ika nga. Totoo pala yun na kahit kamag-anak mo, hindi ka man lang kumusta, hindi ka man lang pero totoo pala yung may message sa'yo, magsasabi ng alam niya na. Nagulat ako kasi sa tagal ko na nag-abroad, wala man lang ni ho ni hi. Di siyempre sabi ko hindi kita kilala. Scammer is real. Sinabi ko yung totoo. Huwag ko nang sabi niyo pangalan i-screenshot para. Pero nagpakilala siya. Alam naman niya yung mga anak ko, marunong siya mag-Ilocano. Pero sabi ko, kahit kung baliktarin natin yung sitwasyon, ano ang mararamdaman mo? Hindi ko sinabi na ayaw kitang bigyan, wala akong pera, pero sa totoo lang, ako yung nagkukumahog, naghahanap ng pera, dahil nga kailangan ko rin. Kailangan din namin talaga. Malaking pera ang kailangan namin guys. Dahil nga sa namin. Basta sinabi ko na lang na kung baliktarin natin yung sitwasyon, ano ang mararamdaman mo? Yun ang huling sinabi ko. Wala na akong, basta sinabi ko sa yung nag-una gano'n siya na akala mo mayroong pinatago. Hindi ka malang kumustahin. Kaya sinabi ko, hindi ka nakilala. Scammer is real. Yun. Nag-reply siya yun. Nagpakilala siya. Kilala yung mga anak ko. Tinanong pa nga niya kung ako yung mama ng mga anak ko. Sabi ko, oo, nag-Ilocano ako. Nagulat ako talaga guys. Kasi nung umalis ako sa amin, bata pa. Ngayon may pamilya na, may mga anak. Okay lang sana kung siyempre
Mangumusta ka man lang, kahit wala kang masabi, wala kang ano, at least tayong mga OFW pag may magkumusta sa atin, masaya tayo. Kahit walang karugtong na pera. Kasi ganun ako eh, nangungumusta ako kahit wala akong hihilingin na ano po. Ganun ako. Hindi ako yung tao na nangungumusta pag may kailangan, hindi. Siguro kahit yung iba, may iba na nakakalimutan ko nang kumustahin. Pasensya na. Yung iba nga, kinukumusta ko, ayaw pang mag-ano. Tapos, pag may kailangan, saka lang re-replyan ng maayos. Meron, meron ganun. Totoo yun. Naka-encounter ako nung ano. Kakilala ko, kaibigan ko, pag kinumusta ko, baliwala. Pero pag may kailangan pala sa'yo, i, kumbaga, ano ba yun, ah, maayos, i-entertain ka ng maayos sa pag-chat, pag-reply. Pero pag wala, kahit kumustahin mo, parang deadline ka lang, parang nagmamadali na hindi ka. Maramdaman mo naman eh, yung ano na isang tao kung interesado siya sa iyo sa mga reply. Doon pa lang maramdaman mo na yung isang tao na interesado siya o hindi sa ano. Ewan ko lang sa inyo guys. Para sa akin lang yun. Kaya yung dalawa lang yung message ko eh. Yung reply ko. Kaya yung pangalawang message ko na, yun yung sinabi ko. Na kung baliktarin natin ang sitwasyon, ano kaya ang mararamdaman mo? Ayun, nagsorry siya. Nagsorry siya dalawang beses, dalawang sentence. Pero hindi ko na rin-replyan. Inano ko na lang. Hindi ko na makita ikaw yan. Wala. Ayaw ko na. Kasi, siyempre, sa tagal-tagal mo na, hindi ka malang gusto mag-message ka, parang kang meron kang pinatago. So, parang mo matutuwa yung tao. Kasi, ako naman guys, hindi naman ako nagmamayabang. Kahit marami akong utang, kung natsyempuhan mo yung ano ko, alam ko naman na mabait ka sa akin. Siyempre, yung ano naman, yung mabuti kang tao sa akin, mabait ka sa akin. Siyempre, maaawan din ako, di ba? Kahit yung pera na papautang ko, bibigay ko sa iyo. Kahit maliit man, o malaki. Siyempre, kusang loob ko yung magbibigay ako. Pero pag ganun naman, Diyos ko po, hindi mo nga makumusta, hindi mo nga, di ba? Ano pala yun, hindi mo talaga maramdaman yung ano. Kung siya yun, pero kilala niya kami. Lahat ng ano ko, siyempre, tsaka yung marunong siyang mag-Ilocano. Pag hindi niya ako kilala, siyempre, hindi rin siya marunong mag-Ilocano. Pero at least nag-ano pa rin ako, nag-iingat pa rin. So, doon na, ni-stop ko na din ako mag-ano. Pagka marunong na siya mag-ano, hindi ko na lang tinawagan kasi wala nga akong may bigay. Ako pa yung nangangailangan. So, hindi siya mamarites ko guys, pero totoo pala yun. Kasi na-explain. Akala ko noon, yung mga kwento-kwento lang, yung mga, di ba maraming joke lang yan sa mga wall na lumalabas. Yung gawa-gawa lang nila. Totoo pala na nangyayari yun. So, ngayon, napatunayan ko na. Totoo. Kasi pero yung doon sa yung mga kaibigan mo na pagka kinumusta mo parang balibala ka pero pag may kailangan sila at i-entertain ka ng mabuti, marami na akong naka-encounter na ganun guys. So hanggang dito na lamang at maraming salamat. Hindi ko sinasabi na ako mabuting tao. Kasi wala lahat naman tayo meron masasabi ng mga tao. Hindi ko sinasabi na ako masama, hindi ko sinasabi na ako mabuti. Basta ako alam ko yung tama, alam ko yung mali. Ganun naman ako. Siyempre may pagkukulang din ako. So, walang perfecto. Kaya hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat tayo palagi. God bless us all.